Ano ba to? Naguguluhan na ako. Hindi ko na alam kung ano ba yung susunod. VJ Shannon, bakit problemado ka naman dyan? Oo, VJ Mark. Kasi alam mo, kanina pa ako nag-iisip dito. Tungkol saan yan? At di ba natatanda mo, gusto ko kasi mag-SK. Pero hindi ko alam kung ano ba yung susundin ko. Kasi di ba natatanda mo, nagtatrabaho ako. Kasi hindi ko alam kung pagpapatuloy ko ba yung sa accounting firm na trabaho ko o sa community service. Naguguluhan ka ba, VJ Shannon? Alam mo, ilang araw ko na itong iniisip. Alam mo, VJ Shannon, maganda ang topic natin ngayon dahil may makakasama tayong special guest na makakatulong sa problema mo. Buti naman, VJ Mark. Dito sa Coffee House Chat Behind the Notes Season 2! Hello! Welcome and mabuhay! I'm your VJ Shannon. I'm your VJ Mark. At ito ang Coffee House Chat Behind the Notes Season 2! And VJ Mark. So, dito, VJ Shannon, sa topic natin, di ba sabi ko kanina sa'yo, may makakatulong sa ating isang special guest sa problema mo. Kaya naman, VJ Mark, para sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan, hindi na namin to patatagalin pa at ipapakilala na ni VJ Mark. Yes, VJ Shannon, pinapakilala ko nga pala sa ating mga kabuwisenyo at kabuwisenya, si Brother Erwin. Yes, hello po. Hello po. Yes, good afternoon po. Good afternoon, VJ Shannon. Good day po, good day Kamusta po? Mabuti naman, ito, galing ako sa isang kumpil dyan sa Holy Family Makati. Yes, Wow, go, VJ kumpil. So, ito pala VJ Shannon, si Brother Erwin, since nasabi niya na yung pangalan niya. So, gusto natin malaman kung sino nga ba si Brother Erwin. Yes. Sige po, Brother Erwin. Hello po, ako po si Brother Erwin. Ako po ay pre-diaconate seminarian at kakagraduate ko lang po sa San Carlos Seminary sa Makati. Wow, Ito lang March 23. So, ang pre-diaconate ay isang program ng mga binatang nanais na maging pari. Apo. Isa siyang siguro 6 months to 1 year program bago ka ordinahang isang diakono. Ayun. San Carlos. Pero may naging guest din yata tayo dito sa coffee house at naggaling din sa San Carlos, no? Si Father Aldwin. Si Father Aldwin. Yes, Opo. Kasi ganito po, bro, kanina. Meron po kasi akong problema na sa tingin po kanina ni VJ Mark na possible na makakatulong din po sa pagdidesisyon ko. Kasi gusto ko din po sana mag-community service or tinatawag na SK po. Pero sapagkat ngayon po kasi ako ay nagtatrabaho sa isang accounting firm, baka meron po kayong, tas naguguluhan po kasi ako kung ano yung dapat ko pong gawin. Baka meron po kayo sa aking pwedeng i-advise. Ayan. Siguro no, VJ Shannon, to start with, naranasan ko din Talaga na po? minsan sa buhay ko nung ako'y college, kasi si Brother Erwin ay isang certified public accountant by profession. Wow. Pero nung ako'y second year, doon sa aming college, sa PUP, so meron akong binagsak na subject. At noon, nagde-discern ako if I wanted to continue with accountancy or siguro dahil that time nag-iisip na rin ako, what if pumasok kaya ako sa pagpapari. So what helped me is yung aming parokya. No? So I was praying to our Mother of Perpetual Help. Ito ay matatagpuan sa Punta, Santa Ana, Manila. So parokya ng Ina ng Laging Saklod. Malapit lang din pala yung sa school natin, di ba, VJ? Sa JRU. JRU. So, yes po. Siguro that time, no, I was discerning kasi becoming a priest was my dream and becoming an accountant was also my a dream for me. So, what I did is
ayun, I prayed to our Mother of Perpetual Help. And then, I asked her if ano na bang mangyayari sa buhay ko? Because that was a crossroad for me. Yes. Pero what really helped me is my own mother. So, ang ginawa ng aking nanay, dahil siya ay accounting din, no? So, ang ginawa namin, sabi niya, anak, try to continue and become a CPA. And I heed her advice na I tried again. So, I repeated the subject and then until I reached 4th year in PUP kasi 4 years lang ang accountancy sa PUP. Ano? So, and then now I'm a certified public accountant. So, dun sa kwento ni Brother Erwin, prayer pala talaga ang key para sa success kung saan pat ka talaga tatahakin. Yung gustong-gusto mo, yung desire mo talaga. VJ Mark, hindi lang naman yan tungkol sa success o kung ano yung kagustuhan mo. Diba? Maraming bagay na pwede tayong gamitin yung pagdadasal natin. Hindi lang yan dahil may kailangan tayo, kailangan natin magdasal. Tama. Minsan yung pagdadasal, isa-loobin mo din talaga. Tama po. What aspects of your identity are you most proud of po? Siguro, an aspect of my identity that I'm most proud of is yung aking flute skills. Wow, flute skills! Siyempre, along with some virtues na siguro nakakaya namang sabihin, pero siguro yan yung mga talents na nurtured throughout my years of formation in the seminary. Siguro yung speaking and then writing. I write for Sambuhay Philippines. So, and then I play the flute. So, natutunan ko sa seminary lang. Alam niyo po ba yung... Ano po ba yung tutugtugin niyo po para alam din po ng mga kabuwisan niyo at kabuwisan niya natin? VJ Shannon, I will be playing yung Can't Help Falling in Love. Oh. Wow! pang mga oldies na siya, pero sa age natin sikat din siya. Sige po, bro. Ayan, sa age. Nag-goosebumps ako. Hindi ready si brother sa atin para pinaghandaan niya talaga. Talented si brother din, no? Paano po kayo nagsimula matuto sa flute? Actually, sa seminary, meron kaming mga tutorial. Tutorial! So, yung iba, nag-engage sila sa playing the guitar, or violin, viola, and then many other instruments, drums, or... Pero sa... dyan po, ilang taon niyo po siya inaral? As of the moment, nagkaroon ako ng tutorial for around 2 years. And then, ayan. Hanggang ngayon, nag-play ako sa mass sa aming parish dyan sa Peter and Paul Parish. Doon po sa, sa tinugtog ninyo, ano po nag-inspire sa inyo? Natugtugin yun, may konektado po ba yun? Siguro dahil love song to, no? And kanina nababanggit ko yung Our Mother of Perpetual Help na I can't help but falling in love with Mama Mary. Yes po. Na so devoted also to Jesus. Kasi my vocation to priesthood, yan, nagsimula sa aming parokya. So, parokya ng Ina ng Laging Saklolo, si Mama Mary. Mama Mary, yes. Ang galing ni VJ Shannon ni brother. So, brother, tanong rin po namin is, meron din po ba kayo ng problema pagdating sa sarili nyo po? Kasi syempre po, nag-crossroad kayo, mas ginusto nyo po na dito, sa vocational nyo po, tapos sa accountant. Kasi parang kanina po, parang putol, parang gusto ko pang i-walk through pa tayo ni brother Don. Kasi bilang, kung anong gusto mo talaga sarili mo,
Tapos, parang nagparaya ka eh. Di ba? So, ano po yung naging problema o naging problem na kinaharap nyo rin po? So yun, so 4th year na ako sa aking accountancy, and then I felt I was a failure. Bakit? Kasi that time, meron pang additional 3 subjects na hindi ako naipasa, as in 5 yung grade ko. So I was so parang ayoko na. Ayun na yung nararamdaman ko. But again, my mother was there. And then the prayers of the parishioners of Punta Santa Ana, again, parokya ng ina ng laging saklolo, they were with me all throughout the presence of my parish priest. So they had been praying for me na hopefully maging accountant. Ang ginawa ko, I took another semester sa PUP and then I graduated. Pero nung ako yung nag-board exam, kinulang ako ng 1 puntos. 1 puntos na lang. So my grade in one of the subjects is 64. So I was so parang tired of accounting. Ayan. So, but again, I chose another vocation. No? So I entered the seminary, and then that whole year of seminary formation, I once again took up the CPA board exam, and then I passed. Thanks to the Lord. Yes, ayan. Para naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin, alam ko pong nabitin kayo sa kwento ni Brother. Kaya naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan, magbabalik kami muli dito sa Coffee House Chat. Magka-coffee break lang po muna kami dito lang sa Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, Brother, mag-break, coffee break po muna tayo. Break muna tayo, coffee po. Cash is fleeting, yet standing for experiences last a lifetime. We offer this assistance, ticketing, insurance, and accommodation for your personal and business needs. It was great, no glitches, just arrived tonight, our client said. So do you want to experience that type of fast and secure flight for you and your family? Book yours now with Fly Travel Express. Fly fast with delight. At nagbabalik po muli ang Coffee House Chat Behind the Notes Season 2! Ayan, go VJ Mark. So, kung natatandaan mo, VJ Shannon, doon sa sagot ni Brother Erwin na siya ay nag-CPA, nakapagtapos. Ng accountancy. Yes, nung college siya. Tapos, kinulang siya ng 1 point. Pero pinagpatuloy niya pa rin ang pagiging CPA. Habang nasa loob siya. Yes, tama. Ng seminaryo. Yes, oo. Kaya, syempre, sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin, pasalamatan din po natin yung mga formators ni Brother Erwin dahil sinuportahan siya sa pagiging CPA niya. And yes, VJ Mark, dahil yung si Prof. Side din, di ba? CPA din naman din siya. Go, VJ Mark. Then, kung sa CPA, Brother, tanong lang po namin, yung CPA po ba, nagagamit nyo sa vocational nyo ngayon? As, yes po, yun, sa vocational po. Siguro, yung pagiging accountant, talagang magagamit natin yan sa simbahan. Kaya nga yung mga viewers natin na baka mga CPA sila, so pwede rin po kayong pumasok sa seminaryo. Bakit? Kasi meron tayong temporal affairs sa ating simbahan para palakarin ng isang simbahan o ang mga gusali ng simbahan, yung mga orphanages, syempre kailangan ng accounting. Yes. So marami kasi ngayon na magtitik ng PRC or pagiging CPA. So inspiration nila to, maganda to. Pero kamusta po yung pag-take nyo po ng board exam po? Ano po yung mga naging experience nyo po? Kung pwede nyo pong ibahagi sa amin. Pati na rin po sa mga kabuwisenya at kabuwisenya. Sige po. When I first took up the board exam, siguro madali siya for me. Although, sabi ko nga may 1 puntos na kulang. Bakit? Kasi I took it up in my school sa PUP Santa Mesa. Pero yun nga, unfortunately, I did not make it at once. So, after a year in the seminary, so, nagre-review ako while yung iba kong mga subjects ay tungkol na sa prayer, liturgy, and then yun, syempre yung buhay sa seminaryo, lahat may oras. So, I tried my best to find time para makapag-aral pa rin. So, especially, yung una naming summer break, yun po yung naging aking preparation kasi I had the May board exam nung time na yun. So, May board.
So, And when I was in my second year na seminary, yun, pinayagan ako nung aming vocation director, si Father Chris Habal, na pumunta sa PICC para mag-take ng oath. Nakaka-inspired naman si Brother Erwin. Hindi hadlang talaga, no? Kahit sabi mo nag-cross-boarding ka dun sa professional mo ngayon, tsaka gusto mo, makakamit mo yun, basta magdasal. Tangitainti. Tsaka iba pa din, VJ Mark, yung mga nakasuporta sa likod mo, di ba? So, yung next question naman po is, what inspired you to pursue a vocation as a priest? Ayun po. So, nung ako ay grade 4, nagkaroon ako first communion ako. And then, after nun, nag-inquire ako from 9 years old until I was 12 years old. From 12, yun, mas naging maigting yung aking paghuhubog doon sa aming simbahan. Kasi from 12 until I entered the seminary, I was an altar server. So, at that time, medyo hindi serious yung pagtingin ko sa pagtatanong ng mga tao. So, I remember na yung pangalan po niya ngayon ay Father Mark Millet. He was the coordinator po ng aming ministry. So, naging pari siya ngayon. So, pari din po siya ng Archdiocese. He would give us yung mga application forms ng Ministry of Altar Servers. So, nakalagay doon, isa sa mga tanong yung, would you like to become a priest? So, I could well remember na ang sagot ko no, because I want to have a family of my own. Pero, nung nandun na po ako sa aming parokya, paulit-ulit yung tanong ng mga parishioners na, gusto mo ba magpare? From yung no, yung siguradong no, time came na parang, no, and then, yes. Kumbaga mag-iisip ka po talaga. Yes, ganon. Pero siguro isa sa mga naging experience ko, kung tawagin po natin ay religious experience. I encountered yung isang mamamatay na. Na sinama po ako nung aming kura paroko, si Father Richard Babaw, doon sa anointing of the sick. And then, nakita ko kung paanong yung awa ng Diyos ginagawad dun sa isang taong mamamatay na. So, as a child, or as a young person that time, ang laki nung naging bahagi noon sa kung ano yung bokasyon na tinatahak ko ngayon. Kumbaga yun po yung parang mas nagpapunta sa'yo para maging pari po na pinapangarap nyo nga po. Nakita ko kung paanong yung awa ng Diyos dumadaloy sa pamamagitan ng kanyang mga pari. How do you approach the responsibility of guiding others in their faith journeys? Yung approach ko, usually, ang aking pong ginagawa yung talagang ang overarching theme would be mercy. So, mercy. Naranasan ko siya sa iba't ibang apostolate namin when we had our pastoral spiritual integration here. So, na-assign kami sa ospital, naging janitor ako, and then napunta kami sa isang lugar, liblib na lugar sa Palawan. At nakita ko doon yung iba't ibang kulay ng mga buhay ng mga tao. Gusto niyo ba yung some stories about it? Sige po, yes po. Doon sa aming CPE, kung tawagin, Clinical Pastoral Education Program, may isa akong pasyente, hindi ko na lang sasabihin yung kanyang tunay na pangalan. Siguro ipapangalan ko na lang sa aking nanay, si Nanay Belen. Si Nanay Belen, ang problema niya, yung kanyang asawa na stroke lang naman, si Tatay Edmundo. Pero yung kanilang bill na sa ospital ay 14 million. Mayaman sila. Napakalaki. And then, when I met her, meron silang utang na 1.7 million dun sa panibagong ospital kung saan kami nagkita. So sabi niya sa akin, brother, mabait naman ako. Mabait din yung asawa ko. I go to church. Pero, why did God do this to us? So, at that time, parang hindi mo alam din yung isasagot. Alam mo na kailangan ni Nanay Belen at that time ng kasama. Kasi siguro for those who studied theology, pwede nating sabihin dyan yung sabi nila daw, God speaks to us in our, God whispers to us in our pleasure, God speaks to us in our conscience, but God shouts at us in our pain.
it is daw his megaphone to rouse a deaf world. Pero I knew at that time na hindi yun yung kailangan ng mga salita ni Nanay Belen. So, sabi niya, nagko-commute lang daw siya papunta doon kasi nga naibenta na nila yung kanilang alahas, yung kanilang bahay, yung meron na lang daw sa kanila ay 24-inch na TV daw. Sabi ko, parang late lang. Kumbaga lahat po nabenta talaga nila. And then, they were suffering this kind of pain when she was already old. And then, yung asawa niya, mayroon lang nagka-stroke and then eventually nagkaroon ng complications sa heart, sa baga, and all. She could not fathom yung nangyayari. But I could see her always sa chapel ng hospital. Seeing her, parang trying to see where God is sa lahat ng nangyayari. And then, still, she was very thankful na she would treat as a miracle na nandito pa yung asawa niya, kahit hindi na conscious. Awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Ba't parang naiiyak ka, VJ Mark? Hindi, na-inspire lang talaga ako dun sa kwento ni brother. So, ano po ang reaction ng parents nyo? You are now a CPA, yet you are about to become a priest po. Pero syempre, VJ Mark, bago sagutin yan ni brother, yes, kung nakakalip na medyo humaba-haba na tayo. Syempre sa mga kabuwisenya at kabuwisenya natin dyan, magbabalik kami muli dito lamang sa Coffee House Chat Behind the Notes. Magka-coffee break po muna kami bago natin ipagpatuloy yung katanungan ni VJ Mark. Yes, tara po, kape muna tayo, brother. Marami na tayong masyadong napag-usapan. Ayan. Thank you so much po, Brother Erwin. Ayan, at nagbabalik kami muli dito sa Coffee House Chat Behind the Notes. Grabe, naging ka naman, soft, DJ Mark. Feel ko pa rin yung pagtugtog ni Brother Erwin. Naging soft ka talaga. Yes. Nadala ka ng pagtugtog ni Brother. So, balikan natin yung tanong natin kay Brother Erwin na ano po ang reaction ng parents nyo? You are now a CPA, yet you are about to become a priest. Ayan. Siguro initially, nung ako ay nakapasa, paulit-ulit ding tinatanong ng parents ko kung ano yung mangyayari na sa buhay ko. Kasi I came from a poor family. So, yung tatay ko ay Jaguar. Alam niyo po yung Jaguar? Hindi po. Guardia. Kayo talaga. Kami mga Gen Z, pasensya na. So, ayun. And siguro yun, naghirap din yung buhay namin kasi yung nanay ko ay na-stroke nung ako ay 12 years old pa lang. So, 4 kami magkakapatid. Kaya ang ginagawa namin, nagsumikap talaga kaming mag-aral. Siguro understatement yung salitang itinaguyod eh. Yung tatay ko po talaga, iginapang kami. So, when the time na nakagraduate yung 4 na magkakapatid, my parents siguro, yung anak nagsabi na, we're so lucky na yung 3 ko pong mas matatandang kapatid, they became engineers. Yung nanay ko po kasi, not to make her the bad person here, pero parang frustrated accountant. So, she also took up accountancy. Pero, kaya kanina, di ba, paulit-ulit na, ituloy mo pa. Kasi it's also her dream for me. So, nung ako yung naging accountant, hindi naman ako nagdalawang isip.
na kung tutuloy or hindi. Pero they were the ones na asking me na baka pwedeng hindi na. Pero siguro more than my mom or my tatay, si Papa, yung medyo nakastruck sa akin that time. Kasi one priest asked me kung itutuloy mo pa ba yan? Kasi maganda yung accounting. Siguro mas yun yung intriguing for me at that time. Pero at that time, yung parents ko hindi ganun pa ka-supportive initially. Pero as you go through seminary formation, and then nakikita nila na yung mga kapwa nila magulang, may kaklase ako, anak ng vice mayor, yung may mga kaklaseng mayaman. No? Kami, parang sayang naman itong opportunity para nga maging mayaman din. Pero siguro, on their part, na dumating din yung time na yung anak namin magpapare. And then ngayon nakakatawa, ang sarap marinig nung isang anak na nagpapare na, anak, kung saan yung gusto mo. Sinulatan po kasi ako ng tatay ko, no? Kung ano yung gusto mo, dun kami. So, when I tawag dito, nung binasa ko, when I read that letter, umiyak ako kasi tanggap ng mga magulang ko kung ano yung pinapasok ko. Kahit na, yun, nanggaling kami sa hindi naman maalwan na pamumuhay. Opo. Mr. Mark, ba't naiiyak ka na naman? Sana naman ako sa kwento ni Brother. Ng tissue. Kaya nga alam mo doon sa kwento ni Brother Erwin sa buhay niya, sa pagpapare, sa pagiging CPA, inspirasyon to sa katulad natin mga Gen Z or kahit ano pang henerasyon yan. Especially yung grasya na meron si Brother Erwin. Paano nyo po nababalance lahat yon? Di ba? Yung sa CPA po. Tsaka hindi. Yan, katulad sa pagiging CPA niya, binigyan siya ng Diyos, gaano siya kagaling tumugtog. Tsaka syempre yung sa pagiging pagpapari nyo po. Siguro, yung pumapasok sa isip ko yung nabasa ko sa Bible, yung aking favorite verse. Ayan. Sabi sa Book of Job, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Mawalan man ako ng mga bagay na mayroon ako, o pagkalooban man ako ng Diyos, lahat ng bagay nagmula sa Kanya. At kung ipagkaloob niya sa akin, ibabalik ko patungo sa Kanya. Nakaka-inspire yung talaga nito, yung sagutin ni Brother. Yung ni Brother Erwin. And also po, Brother, since XDT nga pala po, cater namin yung mga accounting, taxes, legal, yung mga formation. So, regarding ngayon, may bago tayong bagong memo ang tax or yung BIR, which is yung service or sales invoice. Tama, VJ Shannon? Yes, na-discuss yan last segment natin, VJ Mark. Yes, dito sa Coffee House Chat, ni Marinel tsaka ni Lori. Na lahat ng OR na mga booklets nyo, kailangan na natin siya mapalitan agad-agad para hindi tayo ma-penalize. So, kung hirap kayong i-process yan, nandito kami. XD10 Company E. Yes, i-cater namin yan. Yes. Brother Erwin, pwede din ba malaman namin kung may gusto kayong sabihin sa mga rin po, tinatawag ng calling, kung tawagin po. Or may mga gusto po ba kayong batiin or pasalamatan po? Dahil syempre, binigyan niyo po kami ng onting oras para ma-interview po namin kayo. Sige, dito na lang po. And hello, nais ko pong batiin ang aking nanay, yan si Mama Evelyn, ang aking tatay si Papa Edmundo, ang aking tatlong kapatid si Ate Alma, Kuya Edmond at Kuya Engel at ang kanilang mga asawa at anak. Ayan. Sa parish priest ko po ngayon sa Punta Santa Ana si Father Jerry Adviento, and ang parish priest ko po sa kung saan ako naka-assign ngayon ay si Father Chris Habal, and with Father Mon Merino and Father Adrian David. So, ayun na po. Siguro yung mga gustong magpare, ayan. You can pwede kayong pumunta sa San Carlos Seminary. Ito ay matatagpuan sa EDSA Guadalupe Viejo, Makati City. Ayan. So, syempre, VJ Mark, sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan, may nais lang po ako sabihin sa inyo na connection ng Coffee House Chat po kay Brother Erwin has a CPA. Be a good steward and take good care of the treasure entrusted to you. Ayan. So, syempre, Brother Erwin, maraming salamat po dahil binigyan niyo po kami ng onting
time po Yes, para oras, mabigyan po namin ng dagdag kaalaman po yung mga kabuwisenyo at kabuwisenya po natin dyan. Yes. Saan nga ba tayo pwedeng panoorin? Yes, ayan. Nais ko din po munang pasalamatan unang-una po sa TV Maria. Huwag niyo pong kalimutan i-follow and like and subscribe po yung kanilang YouTube channel at saka po syempre yung Facebook na rin po nila. Yes. Tsaka syempre po sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin dyan, paki-follow and like yun na rin po yung XDTN Company na Facebook page. Syempre Flight Travel Express yes. at saka Coach Ayat tsaka sa Prof. Sai po na natin. Facebook page. Ayan Yes. po. Sa mga kabuwisenya at kabuwisenya natin dyan, maraming salamat po sa pagpapatuloy po na suporta po dito sa amin sa TV Maria at sa mga susunod pa po na episode. Kaya naman, I'm your VJ Mark. I'm your VJ Shannon. At ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. Leading with purpose, guided by values. Ayan, thank you so much po. Brother Erwin. Ayan, thank you po. Thank you po.